Hello! Welcome back to my channel, OFW Good Vibes Studio. So, good afternoon po sa lahat ng mga kababayan natin, OFW na saan man kayo sa mundong ito. Hello po sa inyong lahat. At ang vlog ko ngayon ay katungkol or karugtong sa pinipost ko kahapon yung mga pangyayari ngayon sa Pilipinas, yung sa budget, yung tinalakay nila President FPRD, Rodrigo Roa Duterte, nandoon si yung tumatakbo ngayon si Attorney Vic Rodriguez, yung si Congressman Ungab, at yung isa pang abogado, yung tinatalakay nilang tawag ba yun? Yung sa BICAM, yung sa budget na blanco ang papel, tapos may pirma. Hindi ko talaga maintindihan kahapon ng husto. Yun lang ang sinasabi ni President Rodrigo Duterte, bakit ginagawa nila yun at talagang criminal yun sa ginagawa nilang pagpirma, yung sa budget na may amount tapos may ang continuation doon walang amount tapos may pirma sa pinirmahan nila yon. Kaba nila dinala ni President Marcos, pinapakita o ano ba ang kahalagahan ng dokumentong yun. Tapos nakita ko yung news na naman kayong umaga na pinasinungalingan ni President Marcos na liar daw si previous President Rodrigo Duterte. So, ang gulo-gulo at saka talagang kinukurap nila ang budget 2025. So, talagang i-share po natin ito dahil tayong mga ordinaryo nga Pilipino, hindi po talaga natin ito madaling maintindihan kung hindi natin mapakinggan yung mga abogado, yung mga marunong nito kung paano ba ito pinirmahan, paano ba ginawa itong budget 2025 dahil malaki na po itong kagulihan na dahil trilyon na po ang utang natin. Ang napaka saklap pa yung walang budget sa PhilHealth. So ito ngayon, balikan natin yung pakinggan natin ito kung ano ba ang katotohanan dito sa blanco nga document na ito sa galing sa BICAM. Paano ba ito ikukunik sa mga budget na ngayon nila? Pinirmahanan ni President Marcos yung budget. So matawag na criminal na dokumento na talagang may mapriso nito, may go to jail, sabi ni PPRD. Dahil ako rin, marami rin akong mga katanungan bilang OFW. Mahal natin ang bansa natin. So, pakialaman natin dahil tayo ang nagbayad ng tax. Tayo ang isa tayo sa mga paunlad sa ating bansa. So, ito ang pakinggan natin. At kung ano man ang kayo man na nanonood, ano man ang damdamin ninyo sa kung mapakinggan ninyo ito, paki-comment po dahil sa susunod na talakayin natin kung anong mga comment natin at i-share ko rin sa inyo kung ano yung nararamdaman ko sa pahayag na ito. Before that, thank you so much sa mga viewer. Thank you sa mga subscriber na we are on 7,000 subscriber. Paki-share, paki-comment, and those who are you there that you didn't subscribe yet, please subscribe and thank you very much. Please watch this video and listen to this carefully. Kung ako, hindi ako makapaliwanag nitong ganito kaliwanag at kaya isi-share po to sa inyo. Una-una, nabasag po natin yung fake news sa Malacanang. Wala daw pong blanco, yan po, blanco lahat. Bilyon piso blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taon ng budget for 2025. Panay blanco po ito.
Ibig sabihin, yung 1+1, hindi na po magbabago yun, 2 ho ang sagot doon. Yung 2+2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaaring maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Kahit po mga batang nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3 plus 3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo yung tanong na 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at na-discovery at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, nung amin po pinakita ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, ano po ba ang BICAM sa GAA? Yung BICAM, wala po yun sa GAA. Babanggitin ko po yan. Malinaw ho sa ating saligang batas. Silipin po ninyo, pakisilip po ninyo, Article 6, Section 24, that all appropriation, revenue, or tariff bills shall emanate or originate exclusively sa House of Representatives. Malinaw po yan. Yung ating mga nakasubaybay na magagaling na abogado, yung mga nag-aaral ng batas sa law schools, alam po nila yan. At pati po mga ordinaryong Pilipino, dapat po silipin ninyo yung ating saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24. All revenue, all tariff, all appropriations bill shall, to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. So, walang ibang pwedeng pagmulan yan. So, nalinaw po natin yung constitutional basis or provision. Ngayon, yung annual budget, magmumula lamang sa House of Representatives, originally appropriation. Pero yan po ay isusumiti ng Executive Department nung tanggapan ng Pangulo. Meron pong tinatawag na President's Message o yung budget message ng Pangulo at nandyan din po yung National Expenditure Program. Nandyan po nakadetalye kung ano-ano yung mga inihinging funding o pera ng Executive Department para sa parating na taon at ito yung mga kinakailangang priority na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So meron na po tayong mensahe ng Pangulo, meron na po tayong yung NEP, yung National Expenditure Program, may kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kagaya po nito blanco. Kaya po merong budget expenditures and sources of funding para po maiwasan yung blanco. Hindi ka pwedeng humingi ng o mag-request ng appropriation kung wala kang magiging source of funding o pagkukunan ng pera. So andito na po tayo, sinumiti yung annual budget, yung panukala ng Executive Department. Nagbalangkas po ang mababang kapulungan. Yung Kongreso, makikita nyo naman yan, naka-televise pa nga yan, hindi ba? Yung sinasabi nilang, you have to defend your budget. Sa mga secretaries natin ng iba't ibang department, tumutungot po sila roon, iba't ibang bureau, iba't ibang ahensya, pati ang constitutional bodies po na tinatag ng ating saligang batas, nandiyan po yan, nagpupunta po sa Kongreso, nagpupunta po sa Senado, they are defending their budget. Talaga pong magagaling naman yung mga technocrat natin, magagaling po yan. Subalit, kahit po na-defend na nila yung kanilang budget, meron pong unconstitutional body or committee na hilig makialam. Dito po nagka-problema. Yung Bicameral Conference Committee, yung BICAM, kung tawagin natin, BICAM. Yung Bicameral Conference Committee, it is just a mechanism to reconcile conflicting figures, yung mga numero, yung mga amount, or conflicting items that are in the appropriations bill.
hindi po pwedeng gumawa iyan o humulma ng sarili nilang bersyon ng budget. Malinaw po sa ating saligang batas. All appropriation, tariff, revenue bills, etc. shall originate exclusively in the House of Representatives. Article 6, Section 24 of our Constitution. Bibig sabihin dun po sa mababang kapulungan. Pero meron po yung Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee, meron pong delegasyon dyan ng Senado. Meron din pong delegasyon dyan ang House of Representatives. Sila po ay uupo lamang to reconcile kung meron man conflicting figures doon sa panukalang budget. Nagagawin po nilang General Appropriations Bill pag sila ay nagkasundo-sundo na. Subalit ang nagiging problema, paki-alamero po itong Vice-Cam. Wala pong authority ito na nagmumula sa ating saligang batas katulad ng autoridad ng House of Representatives na sa kanila lang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Ano po ang nangyari nung yung nagdebate na ang mababang kapulungan at yung Senado? Natapos na po yan, reconciliation na lamang po yan, December 11 nga po yata, naganap yung Vice-Cam na yan, at yan dapat titingnan lang. Yung mga ire-reconcile lang, pagkakasunduin, pagtutugmain, yung mga halaga, yung mga numero, yung mga items dyan sa appropriations bill na hinihingan natin ng funding. Yun lang po ang trabaho ng Vice-Cam. Subalit nung dumaan sa Vice-Cam, itong December 11, 2024, nagbago po yung itsura ng panukalang budget. Yan po ay unang-una na basihan sa pagiging unconstitutional ng 2025 budget. Sapagkat hindi na po ito yung panukalang budget na hiningi ng tanggapan ng Pangulo. Hindi na po ito yung linalaman ng President's Budget Message. Hindi na po ito yung linalaman ng National Expenditure Program. At lalong hindi na rin po ito ang linalaman at pagkukuhaan ng pondo na naayon sa tinatawag nating budget expenditures and sources of funding. Bawal po ito, unconstitutional po itong ginawa ng Vice-Cam. Kay Edison Monsayak, may mga vlogger po, Attorney Vic, palusot nila, draft lang daw po yung ipinakita ni Pangulong Digong. Edison Monsayak, alam po ninyo, wag nating kausapin yung mga vlogger na hindi ho naiintindihan yung kanilang binablog. Ito po, pinapakita ko sa inyo, pirmado. At binanggit ko na po sa inyo yung constitutional basis kung bakit sa House of Representatives nagmumula ang lahat ng appropriations bill. Bukod po rito, may next page po ito. Para sabihin talaga natin na walang fake news. Pasensya na ho kayo. Paipakita na natin lahat. Ayan po yan. Para ho nakikita ninyo, dahil labanan natin, sabi ng gobyerno, labanan ng fake news, labanan natin. Pakita natin yung mga dokumento. Ito po yan. At public document po ito, hindi po pwedeng sabihin ito'y confidential document. Paano confidential? Budget ng Republika ng Pilipinas to. Lahat po ng Pilipino ay dapat makisali sa usaping ito. At ito po yung kanyang third page. Para lang makita ninyo, dahil dapat ituwid natin yung mali ng Malacanang. Sinubo nila yung mga mambabatas dapat yung mambabatas na sumagot Total, tinawag din yung fake news. Ito ho yung totoong kopya. At bisitahin po ninyo yung rules ng House of Representatives ng 19th Congress. Meron po dyan, malinaw po dyan, na kapag pinal na yung committee report, pipirmahan po ito ng mga miyembro ng committee involved. In this case, yung Vice-Cam. Pipirmahan po ito ng chairman ng mga komite. Nung Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng appropriation ng House of Representatives, pirmado. Ito po yun Pirmado po, ayan po, sa ibabaw. Yan po yung mga pinuno ng Senado at pinuno ng House na panel. So, bakit ka pipirma ng isang pinal na dokumento na punong-puno ng blanco? Malinaw po dito
At ito po ay hindi inosenteng papel. Malinaw din po diyan sa pagbabalangkas ng budget. Kaya po may mga record na ganito. Dahil ito po ay may evidentiary value sa batas. Evidentiary value. Ibig sabihin, kapag ka meron pong illegalidad, kagaya ng may blanco po rito, may halaga, may blanco, pag yung amount dito ay nag-iba, pwede pong magbigay daan yan sa isang criminal case. Katulad ng halimbawa lamang, falsification of a public document. Bakit falsification? Sapagkat malinaw po, binanggit ko sa inyo, tanging ang House of Representatives lamang ang merong malinaw na mandato to the exclusion of all other bodies na magsimula ang kanilang appropriations bill. Hindi po sinabi ang Vice-Cam. Wala pong authority ang Vice-Cam. Bakit po na blanco? Hindi ba? Kaya sabi ko sa inyo, unang-una, unconstitutional na nakialam yung Vice-Cam. Kaya Irene, Maita, pinagluloko nila ang mga Pilipino. Salamat na lang at marami nagmamalasakit sa bansa natin. Sinisikap ko pong pasimplehin ang usaping ito sapagkat dapat kasali ang lahat ng Pilipino rito. Importante na kayo ay makilahok sapagkat pera niyo po ito eh. Binabasag natin yung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw, kay linaw-linaw. Blanco, ang daming blanco ng final report ng Bicameral Conference Committee. Ulitin ko, napakahalagang dokumento po nito sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng final form ng budget. Ito po yung ginagawang General Appropriations Bill at pag ito ho ay pinirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas kahit unconstitutional, immoral, unlawful, defective, ito po'y nagiging GAA, yung General Appropriations